May duda kayo sa akin, Madam President. Ano, I do not agree with them, of course, but alam mo, kung anong gusto ng nakakarami, yun ang pakikinggan ko. At ngayon, ang gusto ng ating kapartido ay magkaroon ng party convention upang pag-usapan kung you will stay as the vice presidential candidate. Ilalaglag ako ng partido ko bilang vice presidential candidate? Ngayon na wala na si Lester, baka naman pwede na natin paanal yung kasal natin. Huwag mo na sabihin kay Lola. Ano ka, hangal? Ngayon pa na malapit ko ng isilang ang ikalawang anak natin. Carlito, wala kang regalong kalayaang matatanggap sa akin ngayong Pasko. Katie, pakawala mo na ako. Para ano? Para magkabalikan kayo ni Rosa Camila? Pinatay niyo na ang anak mo. Pinatay niyo na rin ang kahit anumang chance ang magkabalikan kayong dalawa. Alam mo, hindi naman natin alam kung para kanyo talaga yung balang yun eh. Malamang akin yun. Pwede rin kay Charlie. Sayang hindi natuloy. Hindi sana si Rosa Camila ngayon nung dumadalaw sa sementeryo. Miss na ako. Isang beses mo pang ipasok ang annulment sa usapan natin. Mag-iiskandalo ako sa buhay ninyong lahat. Masira na ako sa lola mo. Pues masisira na rin ang kahit anumang chance niya upang maging vice-presidente ng bansang to. Kawawa naman kayo, Rafael. Humingi pa kayo ng pera sa bata para lang maisalba ang karinderyan ninyo. Hindi mo ba talaga kang patatahimikin? Aba, hindi hinihingi ang katahimikan. Pinagtatrabahuhan to. Kayo naman na nag-umpisa nitong away na to eh. Tinatapos lang namin. At ang gusto kong katapusan, may makulong. Ang sabi ni Mami, hindi siya makukulong. Eh, sino? Ikaw? Sa bagay, marami ka rin namang kagagawan na ginawa. Mas marami ka. Gusto mo sa dyaryo na lang tayo mag-usap? Total, mahilig ka naman maglabas ng eskandalo sa prente. Isa pang tungtong mo dito. Makikipagkwentuhan ako sa mga periodista. Tungkol sa lahat, ate. Tungkol dun sa kidnapping natin dati. Tungkol sa anak ni Paloma. Lahat. Sa lahat, ate Ernestina. Thank you, thank you. Bye. Bye. Ikaw naman, si Alicia may problema. Pati kasal natin makakancel. Iluminada. Ill-gotten wealth ang iniimbestigahan sa akin. Hindi lang si Alicia. Magpapakita pa tayo ng karangyaan. Ano bang panama ng pera ni Tomas Locsin na yan sa pera ng kayamanan ng pamilya ko? Pati batang bagong panganak sa San Dionisio, alam na mayaman kami. Ano ba? O di, gastahin natin ang pera mo sa ibang bagay. Halimbawa tulad sa kampanya ko. O di mamayang gabi, dito lang tayo kumain sa bahay. Kasama ang buong pamilya. Ikaw na lang kumain mag-isa mo. Maglalasing na lang ako. Nang sinabi sa akin ito ni Madam President, umayaw ako. Ang sabi ko sa kanya, kung hindi rin lamang ikaw ang magiging vice-presidente ko, hindi na ako tatakbo. Maganap sila ng presidente kung ganyan ang mangyayari. Salamat naman sa iyong pagtitiwala sa akin, Tomas. Teka, Romina, sino ba nag-umpisa ng balitang yan? Palagay ko doon sa burol ng apo mo. Baka. Alam mo, Romina, talagang nagalit ako kay Madam President nung sinuggest niya yung party convention na yan. Ang ginawa ko, nag-walkout ako sa Malacanang. Kailan nga ba itatakda yung party convention? Alam mo, wala pa silang sinasabi sa akin. Hindi sila makapili ng petsa dahil ayoko nga. Pero kung matutuloy yan, palagay ko before Christmas. Kung ganon,
I think dapat maghanda ako ng mga gifts para sa ating mga kapartido. Don't you think? Tama yung gagawin mo. Gantihan mo sila ng kabutihan. Gantihan. Napakaganda ng choice of word mo. Ate Ernestina, I'm sorry, but I told you malilate ako, pero mabuti na rin to at naabutan kita. Pwede ba bilisan na natin dahil may naghihintay sa akin? Oh, believe me, marunong mag-intay si Neil. Panibagong trading na naman ba to? Marunong din naman kami humingi ng pabor. For instance, Romina Salgado, Oh, what about her? Kapartido nyo? na secretly sinusuportahan ni Daddy. Tama ba? Eh, may vice president na si Daddy. Ate Ernestina, why don't you ask Dad this question? Kanino siya mas takot? Kay Tomas Locsin o kay Romina Salgado? Alam mo naman siguro na walang kinatatakutan si Daddy. Imagine this. Paano kung si Romina Salgado ang makalaban niya? Ilang ektarya kaya ng lupa ang kailangan niyang taniman? At ilang beses kaya niyang pakakasalan ng nanay mo para matalo si Romina? You know, between the two of us, alam siguro natin ang pinakamalaking bentahe ni Romina Salgado. Babae siya, matalino. At mas matalino ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Rosa, Camila, Ate! Oh, Lucinda. Bumalik ka na pala. Thank you, ah. Akala namin magtatagal ka doon. Ba't hindi ka man lang nagpasabi? Bumalik na ako kasi hindi ko na pala kailangan ng operasyon doon. Operasyon? Oo, Rafael, buntis na ako. Si Mr. Locsin o si Mrs. Locsin. Wala sila dito. Actually, Neil, kami ang nagpapunta sa'yo dito. So, magpapaturo din kayo ng sayaw? Magdadagdag kami ng pera. Doble matatanggap sa daddy ko. Perang nakuha ko sa daddy mo? Wala po akong alam dyan eh. Alam mo, napakagaling mong trabahador. Very loyal. Wala akong talaga akong alam dyan. Tsaka hindi po ako nagsisinungaling. 100,000 piso. Buwan-buwan makakatanggap ka niyan at walang makakaalam. Magiging mabait ka lang kay Ernestina Montemayor. Pinagkakatiwalaan niya ang mga mababait sa kanya. At ang mga sikretong hindi dapat sabihin, nasasabi niya, lalo na kapag lasing. Sayang. Mas malaki pa naman tong amount na ibibigay ko. Magkano po? Kalahating milyon. Yung mga impormasyon na sasabihin ko sa daddy ko, sasabihin mo muna sa amin. Para malaman namin kung dapat talaga niyang malaman o hindi. Phoebe, hindi ko ugali ang mga ilam ng bag ng may bag. Ano ba na naman nawawala? Pera na naman? Diyos ko, teka nga. Ano naman makaguluhan to, ha? Gabing-gabi na, patahimikin niyo naman ang bahay. Ikaw, Gwada, pinakailaman mo ba ang bag ko? Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Ano naman ba nangyayari sa'yo, ha, Phoebe? Pakialam niya kayong lahat. Sa Camila, pagdating natin ng Baguio, may kamag-anak akong West dun eh. Magpakasal na tayo kahit sa West lang. Akala ko ba may sinet na tayo ng date? Pakasal na tayo agad. Pakasal na tayo ngayong Pasko. Sigurado ka ba dyan? Sige. Hayaan mo. Gahantay ako. Nahanap na namin ang kotse ng asawa nyo. Saan? Sa may kalubang, may nag-iwan doon.
lumabas sa aming investigasyon na yung nakuhang marka ng gulong sa pinangyarihan ng krimen ay nagmatch doon sa gulong ng kotse ni PB. Positibong nandun si Bibi nung namatay yung mama. Wala pa naman kaming ganong koneksyon. Pero sigurado lang kami na kotse ni PB ang huminto doon sa harapan ng pinagbagsakan damuhan ng mama. Kaya kinakailangan makausap natin si PB. Si Phoebe yung pumatay sa sarili niyang anak. Kung mawawala ka. 5 carats. Ang ganda naman ng engagement ring niya ni Rafael. Hindi naman siguro tungkol sa singsing ko yung pinunta mo dito, di ba? Si Carlito, di ba? Hindi naman si Carlito ang pinunta ko dito eh. Tungkol to sa ikalawang anak namin. Alam niyo, pwede niyo akong pagsinungalingan ni Carlito sa kung anong paternity test pa talaga yung ginawa niyo sa anak kong si Lester. Wala akong kinalaman. Sinabihan lang ako ni Carlito tungkol dyan nung malaman niya na hindi pala niya anak si Lester. Ayoko nga ng away. Pagdudahan na ng buong mundo ang anak namin si Lester. Pero siguro naman, itong ikalawang anak namin, magdududa pa ba kayong kay Carlito ito? Babae ka din. Makita nating dalawa kung paano masira ang isip ng mga anak natin. Pati ba naman tong ikalawang anak ko, may problema na rin? Oh, may bisita ka pala. Sa ibang araw ko na lang ituloy ang usapang ko. Asa si Phoebe? Ha? Yun nga sa dyan nila Agent Yabus eh. May mga tanong sana sila. Wala na yung mga gamit niya sa kwarto niyo. She left? Saan daw siya nagpunta? I don't know, she just left. Ang ibig niyang sabihin, nakaalis si Phoebe dito sa bahay nang walang nakakaalam? Tita, nakita ko siya kanina nag-i-empake ng maleta. Ang akala ko kasi tinatago na lang niya yung gamit ni Lester po. Guada, sabihin mo sa ilan nating security na hanapin si Phoebe. Yes, yes. At gentlemen, sabihin ninyo sa amin lahat ng inyong nalalaman. Lester, anak. Papakalayo muna ang mami, ah. Pareho na rin tayong matahimik. Mahal kita. Anak, ako lang ang nagmahal sa'yo ng ganito. Hindi ang pamilya ng ama mo. Mga hayop sila. Anak, tandaan mo to. Hindi lang ako kay Rosa Camila maghihiganti. Hindi ako titigil hanggat hindi nakabaon sa lupa ang pinakahuling valyente. Tandaan mo yan, anak. Maghihiganti kita. Walang balitang lalabas hanggat hindi na ibabalik si Phoebe sa bahay na ito. Lola, ayun na naman tayo sa walang lalabas eh. Puro sikreto lang itong bahay na to. Tinutulungan ko lamang ang NBI. Dahil kapag may nakatimbre kay Phoebe, tiyak hindi na natin siya makikita. Lola, tingin niyo mas maganda kung magpadagdag pa po ako security. Baka mamaya balikan tayo ng babaeng yun eh. Dapat lang. Dahil kasi wala nang ligtas sa atin. Ma'am, excuse me po. May mga bisita ho kayo? Justice Florento. Justice Dia, salamat naman sa pagpapaunlak ninyo sa imbitasyon ko sa inyo. Matatanggihan ba naman kita, Justice Salgado? Governor na. At mababago pa yan, di ba? Carlito, Doris, Guada, pwede ba iwanan niyo muna kami? May mga pag-uusapan kami. Magsishest na lang muna. Hindi. Ang ibig ko sabihin, lumabas kayo ng bahay. Up to what time? Well, preferably after dinner na kayo bumalik. Okay? Buntis ka ba talaga? Oo naman. Hindi na to false alarm tulad ng dati. Akala ko ba ang sabi mo, hindi mo mahal si Nestor? Kaya, hindi ko sinabi yun, ah. Nabibingi ka lang yata.
bata. Sabi ko, mahal ko si Nestor. Kaya ako nga siya pinakasalan eh. Siya nga pala, pwede ba kayo maging ninong at ninang ni Rosa Camila ng anak namin? Nagwawala na si Phoebe. At sa initial investigation ng NBI ay may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Nabanggit na nga ho sa amin ni Carlito, Governor Salgado. Katunayan, pinag-iingat niya ho si Charlie. Kung talaga hong may kinalaman si Phoebe sa nangyari, sino hong naghahanap sa kanya? Actually, meron ng manhunt para kay Phoebe. Pero alam mo, Iha, napakalaki talaga ng lungsod ng Maynila. Hindi katakataka na maaaring makapagtago ang isang kriminal sa batas. Samantalang nakikita natin na may mga nakalantad dyan na talagang may mga krimeng nagawa, hindi na-aaresto. Pero, Governor, pag-iingat lang po ba namin ang pag-uusapan natin? Napansin ko pa wala si Guada. alam mo, Alicia, napakatalino mo. Tayo ang talagang natural na magkakampi. Minsan naman po, hindi ko kayo kinalaban. Yan bang laban mo kay Leandro? Totohanan na ba yan? Wala na bang urungan yan? Alam mo, ang babae, kahit na gaano katalino, naboboba kapag nabulungan ng konting pag-ibig. Wala na po sigurong urungan yon. Ayaw nila kaming patahimikin, hindi ko rin sila patutulugin. Ikaw naman, Iha, Rosa Camila, kamusta naman ang pusong anak mo? Siya naman po nagpalaya sa amin, hindi ko kami lumayas. Magkakatulungan nga tayo. Isang trahedya ang nagtulak sa akin sa politika. Isa ring trahedya ang nanggising sa akin at nagmulat sa aking mga mata sa mga nagaganap na katiwalian sa ating kapaligiran. Ang mga kasalanan ng ama ay pinagbabayaran ng mga anak. Kaya't bilang ina ng isang tahanan, kailangan ko ng umaksyon, kailangan ko ng kumilos. Kailangan ng parusahan ng mga nagkamaling mga ama para maayos ang pamilya. Mga amang nangungupit at nandaraya sa buong bansa. Mga amang nananakit para makuha nila kung ano ang gusto nila. Violence begets violence. This vicious cycle has got to stop. At ako ang magpapatigil nito. Titiwalag ako sa partido ni Tomas Locsin. Hindi rin naman ako sasanib sa Partido Nasyonal ni Leandro Montemayor. Sa halip, isang partido na hustisya ang nangingibabaw, ang pinagtutulungan naming itayo ng lahat ng may mga gustong mabago na ang pagpapatakbo at pagpapalakad ng bansang ito. Wala nang ill-gotten wealth na hindi maibabalik sa kahan ng gobyerno. Wala nang tax evader ang hindi pagbabayarin ng buwis. Ito ang Partido Hustisya. At para sa lahat ng mga inaapi, hinihingi ko sa inyo ang tulong para kayo ay sumanib sa aming partido, magkaisa tayo at tupukin natin ang mga mapang-api at mga masasamang ama dito sa ating bansa. Mabuhay si Romina Salgado!